Sabi po ng isang quotation, babasahin ko lang po gamit ko ng cellphone. Isa sa mga quotations na about opportunity ay ito. Sabi niya, when opportunity knocks on your door, always be willing to take a chance because you never know how perfect something could turn out to be. Anong opportunity sa Bisaya? Oportunidad. Kahigayunan. Oh. Pag naa daw kahigayunan na nagtuktok sa atuan na, well, the door is figurative, in figurative sense, no? Yung, pag ang kahigayunan nasa atua, anong pumunta? Nasa atua, ayaw nyo sabiha, pahawa na. No. Ibig sabihin, pag ang oportunidad ay tumuktok po sa buhay natin, huwag nating palampasin. Kasi it could be sayang at di na bumalik. O kaya naman, na-miss po natin yung maaring mangyari na maganda sa buhay natin. No? Kahigayunan. That's the opportunity. Mga igsuon, kini ang mensahe sa Ebanghelyo nato karon na kining mga tawhana sa panahon ni Jesus, they missed the opportunity of seeing, of hearing, and eventually of being mindful of the message of the good news sent or uttered by John the Baptist and Jesus Christ Himself. Ngano? Ano nang na-miss nila kay Juan Bautista? Si Juan Bautista ay tawag dito ay austere, no? Ibig sabihin ascetic po siya. Dili siya nang inom bino, ang iyang pagkaon yung honey, no? So nandun siya sa desert, malay kumbaga dito sa atin sa Mandaue, hindi siya laging nasa merkado, no? Nandun siya sa outskirts, no? Sa disyerto ng mga panahon kung saan walang tao. Ngano, sa disyerto doon niya nakakausap ang Diyos, no? At ano yung mensahe ni Juan Bautista? Conversion, baptism. No? Kaya sabi niya, prepare the way of the Lord. No? Yung gospel po natin nung linggo, yung ineko po ni Juan Bautista, na sabi niya, prepare the way of the Lord, make straight His paths. And so on and so forth. Karon, yung mga tao, sabi nila, kining tao, giyawaan, si Juan Bautista, kay ngano, yung buhay niya kakaiba sa mga taong nasa syudad. Di ba? Ngayon, dumating si Jesus. No, eventually, when John the Baptist was beheaded, no, pinapugutan na po siya ng ulo ni Herodes, o ni Herod, ay tawag dito, magsimula ito po yung napakaganda sa salvation history po natin. Kasi, nung nawala na si Juan Bautista, pumasok na yung ministeryo ni Jesus. Public ministry of Jesus. No? Ngayon, kabaliktaran naman yung kung si Juan Bautista, nandoon siya, bihira siyang makita ng ibang mga tao, at ang sabi ng mga tao, ang tingin nga nila kay Juan Bautista, kasi parang abnormal, giyawaan yung mga ginagawa ng mga taong nasa sentro, hindi ginagawa ni Juan Bautista. Ngayon, dumating naman si Jesus. No? Medyo baliktad naman. Si Jesus naman ngayon, nandoon sa mga palahubog. No? Nandoon sa mga makakasalanan. Lagi si Jesus nagmingle sa mga tao. Ang sabi naman ng mga taong ito, giyawaan man eh. Sabi nila, yung mga Hudyo, hindi po nila ma-reconcile na ang isang tao na nagsasabi na si Jesus galing sa Diyos, sinasabi siya ay Diyos at galing sa Ama, dapat pumunta lang siya doon sa kasi may paniniwala po ang mga Hudyo na ang isang malinis na tao, ang isang Hudyo na malinis, pag pumunta siya sa makasalanan ng tao, sa publikano, sa mga hintil,
kahit lang nakita niya o kaya nakipag-istorya ba, no? Magiging unclean din siya. So mayroon po silang pananaw na ang mga Israelita, ang mga Hudyo, dapat dili sila makipagsulti sa dili Hudyo. Dapat sa mga Hudyo lang. Why? Because by doing that, they are making themselves unclean, madumi. No? Kaya nga, itong mga taong ito, sabi nila, kung ang Jesus na to galing sa Diyos, nga nung nandun siya sa mga makasalanan, therefore, madumi niya din siya. No? Sabi nila, giyawaan ni. Sabi ni Jesus, wala na kaming mapuntahan. Sabi niyo, si Juan Bautista, giyawaan. Ako, giyawaan. Di ba? Parang yun ang sabi ni Jesus, nalipong na si Jesus. Kini mga tawhanang ni si Juan Bautista na nagsulti about the kingdom of God, giyawaan. Ako na nagpatotoo, nagpatunay na galing sa Amahan, giyawaan. Kaya they miss the opportunity, yung mga message na daladala ng mga taong ito. Ni Juan Bautista, ni Jesus. Karon sa buhay po natin, paano natin mai-apply ang mga bagay na ito? Yung panahon ni Jesus at ni Juan Bautista o ni Jesus, magpas hanggang ngayon, nangyayari po sa panahon natin. Di ba? May mga taong nagsasabi sa atin, pag ayaw nating mapakinggan at kontra sa atin, sabihin natin, giyawaan. Iba man ang utak nito, no? Minsan may nagsabi sa atin, may mga taong nagmamahal sa atin, pero we miss that opportunity, no? To hear the message, the good news. Oh, karamihan dito mga nanay, pipila lang dito ang mga bata, ayun, doon, tapos dito, no? Karamihan dito ay may mga young din pala dito, pero majority siguro 95% dito mga nanay, tatay na. Di ba? Yung mga anak, nagsulti si mama, nagsulti si papa, napuno na, sabi, ayaw paminaw kay papa, ayaw paminaw kay mama. Di ba? We miss yung mga anak, we miss that opportunity na kung naminaw ta sa atong mga ginikanan, wow, it could be a better life in store for us. Di ba? Minsan, totoo po yung sinasabi na yung pagsisisi sa huli, sana nakinig ako, sana yung sinabi noon ni mama, yung sinabi ni papa noon, sana pinakinggan ko. Di ba? Oh, wala na. We miss the opportunity. At kahit po tayong matatanda na, no, kauban ko bilang pare, ako, tendency ko rin to, no, it's kumbaga, this is also a confession before you na, minsan, sabi ko, pare, man ko, nga nung maminaw ako sa kanila. Diba? Pero that is pride. Pride. Ngano? Kitang tanan, bilang mga binunyagan kay Kristo, we are capable of being a prophet, or we are a prophet to one another. A prophet that denounces kung anong mali, but also announces the good news. Yung first reading po natin, napakaganda kay gikan o mula kay propeta Isaías. No? Ito yung pangako ng Diyos. Yung maminaw sa Diyos, sabi niya, "Thus says the Lord your Redeemer," referring to Yahweh, nagsulti si Isaiah, no? "The Holy One of Israel, I, the Lord your God, teach you what is good for you, and lead you on the way you should go." Narinig po natin? Ito yung mga mensahe ni Yahweh na dala-dala ni Juan Bautista, ng mga propeta, at ni Jesus, at dala ngayon hanggang ngayon ng simbahan. At dala-dala po natin bilang mga bininyagan kay Kristo. To lead one another into right path, to lead other people to God. Especially yung mga taong nagalit sa pare, nagtampo sa pare, may kagalit sa choir, may kagalit sa lektor, may kagalit sa lay minister, no? May kagalit sa alagad. O kaya kung sino man sa atin, hindi na pagbigyan ng simbahan o kaya ni Father, dili na ako magsimba.
Di ba? We will be missing that opportunity, mga kapatid, of being corrected also. Ito yung mensahe ng Adbyento sa atin ngayon. No? Sana wag po tayong ma-distract ngayong Adbyento at papunta na po tayo sa Christmas. Let our focus not on the Christmas lights, our decorations, our forthcoming party. Well, of course, excited tayo, no? Pero lahat ng ito ay tawag dito, mga accessories lang po to. No? Accessories lang lahat ng nakikita natin na umiilaw-ilaw, yung naririnig po nating Christmas songs, yung party na mangyayari, yung preparation po natin, yung panghanda natin, yung pagkain, lahat ng ito accessories lang. Huwag po nating kalimutan, we will pray that we will not miss that very message, the very message of Christmas, and that is no other than the love of God for us through His Son, Jesus Christ. Nang Ginoo na higugma kanato, pinaagi sa iyang bugtong na anak na si Jesus. Amen? O sige. Manindog na ang tanan.